magkaayos na kayo, lumabas ang tunay mong ugali. Mantakin mo ha, ito yon. I-describe ko na lang, hindi ko paparinig dito, i-describe ko na lang. Galit na galit siya dito sa isang, ewan ko kung media ba ito, yung si Sabio, galit na galit siya kasi may nilabas. Tapos, pinagbantaan niya pa doon sa voice recording na yon. Although, again, ulitin ko, nagkaayusan na daw sila. But still, if you were criticized by someone, ganun ang attitude mo. Ganun ang attitude mo na para bagang galit na galit ka, may tila pagbabantang ginawa. Buti na lang, ewan ko kung ano nangyari, bakit tumiklop itong si Sabio, pero gayon pa man, bakit ka ganun? Diba? Bakit ka ganun na isang public servant na bigla-bigla ka na lang maghahamon, 'di ba? Mag-emotional na ganyan. Hindi tama 'yan. Kaya nga sabi ko nga doon sa aking nilabas na reel sa aking social media, hindi ito ang kwalifikasyon o hindi ito ang klase ng karakter na dapat namumuno sa NBI. Kung ganyan siya ka-high blood sa mga batikos ng media, di ba? At may pagbabanta pa di umano. Bantang, hindi ho papatay na wala naman hong pagbantang papatayin doon. Ang pagbantang, alam mo yun, sisindakin, yun ho'y masama. Hindi ho tama yun, Direktor. Hindi ho tama yung ganong klaseng kaugalian. At ewan ko, kung may tama pa ba sa pag-iisip yung ating Pangulo, dapat hindi nyo ina-appoint ng ganitong klaseng high blood na NBI Director. Hindi ho tama yun. Ano lang ang ibig sabihin natin ito, mga kababayan? Ito po'y pattern na. Pattern na sa ugali ni Matibag, yung naha-high blood. Natawa nga ako doon siya. Hindi ko na lang ipapakita. Baka, alam mo naman to si Matibag malupit to Ha? Tapang-tapangan to kasi nasa kapangyarihan Pero pag ito nawala na sa kapangyarihan, tingnan ninyo Magandang araw mga banateros. Ito na naman tayo sa mga maiinit na issue sa ating lipunan at paulit-ulit ko sinasabi, pag tama, palakbakan, pag mali, banatan. Mga banateros, tatlong magkakahiwalay na issue ang ating pag-uusapan natin ngayon. Una, ang usapin sa voice recording na inamin na patay tayo dyan. Inamin na. Inamin na ni Director Matibag, yung director nating hindi matibag-tibag. Saan galing ang recording? Ano ang buong konteksto? Legal bang pagkuha, paggamit nito at pag-share? Nako, ayan importante yan. At bakit ngayon lang bakit lalong naging malabo ang usapan kaysa na luminaw sa kanyang pag-amin? Mamaya pag-uusapan natin yan. Pangalawa, pag-usapan din natin yung di umanong mali ng korte sa non-bailable issue. Ay, sorry. I'm sorry. Ganon, patay tayo dyan. Bakit lumabas na non-bailable? Sinong laglagay o nagkamali rito? Kung may sablay sa proseso, sino ang dapat managot? Naku. At kung bailable pala, bakit parang ginawang mas mabigat ang dating sa publiko? At pangatlo, naku po, ito na. Yung mainit pang issue. Matibay talaga ba ang ebidensya ng Madriaga? Dahil ayon sa kanang abogado ni BP Sara Duterte ay lalong nadiin, lalong bumaon si Madriaga. Yun. Kasi naman, pag sinungaling. May direct evidence ba o puro chismis at chika marites lang? May contradiction ba sa mga sinasabi? At ginagamit ba ito para hanapin ang katotohanan o para sirain lang ang pangalan? Ngayon, kaya tutukan ninyo hanggang dulo dahil iisa-isahin natin ang mga butas at maganda usapan ngayon. Malupit. Pero bago yan, mga kababayan. Bekenemen.
Bikenemen, pwede kayo mag-subscribe dahil meron tayong goal this year na makaabot man lang ng 1.5 million subscriber. So, sana po mag-subscribe po kayo para sagutin natin ang mga tanong sa mga kasagutan. Mga katanungan pala. Sagutin natin ang mga tanong sa mga katanungan. Tama ba yun? Oo. Sa mga issue na nangyayari sa atin. Kasi marami nagtatanong, ano nangyari? Bakit ganire? Bakit ganire? Eto na, sasagutin na natin. Para ipapaliwanag na natin sa taong bayan kung ano ba talaga nangyayari sa bayan natin. Ganito na ba talaga tayo? Wala ba tayong magagawa? Tatanggapin na lang ba natin ng kaliwat kanang bendalo? Tatanggapin na lang ba natin ng kaliwat kanang kasinungalingan? Ano, hanggang ganyan na lang? O to, nga na lang tayo. O kayo mga nasa authority, ang tanong ko sa inyo, ano, ganyan na lang talaga kayo? Wala na ba talaga tayong bayani dyan? Wala na ba talaga tayong tatayo at maninindigan para sa katotohanan? Talagang, hindi, bahala na si Batman. Basta ang aking pamilya ay safety na, masagana na, at pag ako nag-retire ay may pera na akong mali-maleta. Ganon na lang ba talaga tayong mga opisyal ng gobyerno? Wala na ba talaga tayong paninindigan? Asa na? Asa na? Asa na yung mga bayani? Asa na? Ano, wala? So, asahan ninyo. Hindi, pagka ganyan, asahan ninyo na talagang wala mangyayari sa bahay natin, palubog tayo ng palubog. Alam mo, nakakalungkot. Ito hindi nare-realize ng mga ilang kababayan natin eh. Lalong-lalo na yung mga opisyal. Akala nila kasi, safety na sila. Oo, okay na kami, safety kami kasi hindi namin lalabanan ng gobyerno, meron kaming pera, marami kami na ipon para sa aming pamilya. Oo, totoo yan, tama kayo, safety kayo ngayon. Safety kayo ngayon, pero darating ang panahon na kayo ay makakasuhan dahil sa mga mali yung ginawa. At pangalawa, kahit anong gawin ninyong pag-aasenso at kuwari kayo nag-ibang bansa, ang tingin pa rin sa inyo ng tao, bulok kayo. Yun ang totoo. Ang tingin ng ibang lahi sa atin, bulok tayo. Bakit? Kasi ang gobyerno natin, saksakan ng korupsyon, saksakan ng baluktot na pamamahala. So, kung kayo ay isang public official, pagdating nyo pa lang doon sa immigration ng bansang binabakasyonan nyo na, makikita at malalaman ang trabaho ninyo kayo public official, pinagtatawanan na kayo kaagad. Bakit? Kasi kayo ay parte ng corrupt na gobyerno. Yun. You cannot stand firm, ika nga. Hindi ka proud na ako'y parte ng gobyernong nag-aayos ng bansa. Hindi. Alam ng buong mundo yan eh. Alam ng buong mundo at nanonood sila. Akala ho ninyo, nakakalusot na kayo. Pagbalik-balik ta rin ninyo, sa mata nila, iisa lang tayo. Whether tayo ay opposition, part of the government, sa mata nila, iisa tayo. Ano? Pilipino. Geologs tayo sa paningin nila. Tayo ay mga sindikato. Yan ang totoo, dito biro Iyan ang tingin nila. Buti na nga lang din, meron tayong mga OFW na nagtataguyod ng magandang pangalan natin. Mga Pilipino. Pero tayo mga bakasyonistang pumupunta sa ibang bansa, pag nalaman nila tayo ay Pilipino, marami na kagad silang question eh. Di ba? Ang tanga-tanga ninyo. Yung kagad lagi ito na ano sa akin ng mga foreigner. Hindi, pag ako nagpupunta na ibang bansa and we start talking about yung mga story sa Pilipinas kasi nalalaman nila ay ma-vlogger, sasabihin nila, I want to subscribe. Sabi ko, no, it's okay. Don't subscribe anymore. Because I'm not a vlogger na yung nagtungkol sa mga Sabi ko, I'm a political vlogger. Oh, politics. Kasi sa kanila hindi big deal ang politics eh. Sa totoo lang sa ibang bansa, hindi nga masyadong pinag-uusapan yan. At sa totoo lang, ingat nga sila dyan sa issue na yan. Pero sa atin, libangan natin mga Pilipino ang politika eh. Bakit? Kaliwat kanan ng politika sa barbershop, sa tambayan ng mga habal-habal. Politika ang pinag-uusapan eh. Kaya pag tinanong nila ako, you're a political blogger. How come your good president was jailed? Yun kagad ang una sinasabi sa akin eh. Ako sa Japan, ilang beses ako natanong ng mga Hapon. Bakit daw natin pinakulong yung ating good president? Sabi ko, because they're stupid, not me. Because I support our former president. But the government today is ridiculous. Is stupid. Because, they like drugs.
Ay, totoo yan. Napakarami ko na nakakausap na ibang lahi. Ayan ang tanong sa akin. Alam nyo, nakakarating sa kanila yung katarantaduhan natin. You know why? Because they admire the former president. As a matter of fact, they want a president like that. Nakakita na tayo sa iba't ibang mga social media na sinasabi nila, ay, we want a president like that. Yung ganyan. Yung may matinding pamamalakad at matikas. Tapos bigla nating ipinatapon doon sa dahig. Alam mo, makahihiyan nating buong Pilipinas yan, yung ginawa natin na yan. Ito, walang biro ito. Tanong nyo sa mga OFW. Tanong nyo sa OFW. Yan ang laging tanong ng mga, yung mga kanilang mga katrabaho, o di kaya mga amo, o di kaya mga kaibigan na foreigner. Oh, yan ang tanong. Bakit yung pinakulong? Tanga ba kayo? Hindi ganun di ba? O, kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kababayan, tingnan natin kung bakit nagkakaganito ang ating bayan. Ako, isa lang ang naiisip ko dyan kasi ang dami talagang mga Pilipino ngayon na nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan sa mga nangyayari at masyadong selfish na. Iniisip na lang nila sarili nila, survival nila, o di kaya survival ng kanilang pamilya. It doesn't matter to them yung pagmamahal sa bayan. Kung paninindigan ko ba itong tama para sa aking bayan, wala nang ganun ngayon Wala na, kulang na ho sa ganun ang Pilipinas. Halimbawa na lamang po nito, ito mismong si Director Matibag, inamin niya sa kanya yung voice recording. Una sa lahat, hindi natin ipi-play yan kasi sa totoo lang, noong una pa lang naamoy ko na May nag-send kasi sa akin yan. Naamoy ko na ito'y trap na naman. Trap na naman to sa mga Duterte vloggers. Ang target nito, hindi ko nga alam kung sinadya itong ilabas Kasi luma na ho itong video na to Luma na ho itong issue na to, pero bakit biglang ngayon lang nilabas? Although may punto naman yung video na yon. Bakit? Kasi doon, pinapakita ko anong karakter meron itong si Matibag. Pero at the same time, trap po ito kasi ito'y usapan ng dalawang pribadong tao. So ano ibig sabihin nun? Anything na nag-usap, nag-chat, voice call, video call, o whatsoever, yan po ay pribado. Pwede ka makasuhan ng wiretapping dyan. Kaya nung aking natanggap po yan, sa totoo lang, hindi ko yan ninilabas. Ayoko, sabi ko, tanga, hindi ako tanga, tututo. Kasi lumabas ito, nakita ko sa social media, may mga kung sino-sino na naglabas, sabi ko, patay kayo talaga dyan. Alam nyo naman itong NBI na ito ngayon, nagbabantay yan, tapos ilalabas nyo pa talaga. Kaya nag-comment ako, walang problema sa pag-comment at pag-criticize at pagtatanong, walang problema doon. Yan ay kalayaan mo bilang isang mamamayang Pilipino na nagbabayad ng tax at ang nakikinabang ay ang mga opisyal tulad ni Matibag. Pero yung ilalabas mo yung mga ganyang pribadong usapan, makakasuhan ka dyan. Kaya ingat kayo mga kababayan, huwag po tayong tatanga-tanga huwag po tayong gullible dahil delicate yan. Pwede ho kayong kasuhan sa mga ganyang bagay. So, hindi na po natin ipi-play yan. Ipi-play lang natin yung news na pag-amin ni Matibag tungkol dito. Ito, pasok. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag at Mel Sabio na sila ang nagtatalo sa isang kumakalat na audio na nangyari umano noong 2020. Matagal na umano silang nagkaayos at posibleng sinadya itong ikalat. Kaugnay ng reklamong impeachment laban sa vice. Nakatutok si Oscar Oida. It happened. I will not deny na nangyari yun, but that was 2020. Inamin ni National Bureau. Yun, inamin na niya. Yun na yun Parang proud pa siya. Kasi luma naman na daw yun at nagkaayos na sila. Pero ang hindi niya maintindihan, kahit luma na yan at kahit nagkaayos na kayo, lumabas ang tunay mong ugali. Mantakin mo ito yon. I-describe ko na lang, hindi ko paparinig dito, i-describe ko na lang. Galit na galit siya dito sa isang, ewan ko kung media ba ito, yung si Sabio, galit na galit siya kasi may nilabas. Tapos, pinagbantaan niya pa doon sa voice recording na yon.
Although, again, ulitin ko, nagkaayusan na daw sila. But still, if you were criticized by someone, ganun ang attitude mo. Ganun ang attitude mo na para bagang galit na galit ka, may tila pagbabantang ginawa. Buti na lang, ewan ko kung ano nangyari, bakit tumiklop itong si Sabio, pero gayon pa man, bakit ka ganun? Diba? Bakit ka ganun na isang public servant na bigla-bigla ka na lang maghahamon, 'di ba? Mag-emotional na ganyan. Hindi tama 'yan. Kaya nga sabi ko nga doon sa aking nilabas na reel sa aking social media, hindi ito ang kwalifikasyon o hindi ito ang klase ng karakter na dapat namumuno sa NBI. Kung ganyan siya ka-high blood sa mga batikos ng media, di ba? At may pagbabanta pa di umano. Bantang, hindi ho papatay na wala naman hong pagbantang papatayin doon. Ang pagbantang, alam mo yun, sisindakin, yun ho'y masama. Hindi ho tama yun, Direktor. Hindi ho tama yung ganong klaseng kaugalian. At ewan ko, kung may tama pa ba sa pag-iisip yung ating Pangulo, dapat hindi nyo ina-appoint ng ganitong klaseng high blood na NBI Director. Hindi ho tama yun. Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na boses nga niya yung kumakalat na audio recording sa social media kung saan galit na galit siya sa kausap na lalaki sa telepono. Ayon kay Matibag, December 2020 pa ito nangyari dahil sa post ni Mel Sabio na nooy nasa kalabang partido. Yung Hindi pala media. Kalaban daw. outburst ko talaga, tinawagan ko si Mel, tapos nagsalita ako ng mga ganon. But that was a private conversation. That is supposed to be between the two of us. Ayon kay Matibag, nagkapatawaran na raw sila ni Sabio. Oo, pero pangit pa rin yung ugali mo. Kahit nagkapatawaran kayo, pangit pa rin ugali mo. After few weeks, we patch up. In fact, right now, ngayon, as we speak, industrial partner ko siya doon sa isang hanap buhay namin. Kinumpirma naman ni Sabio ang pagbabati nila nang humarap din siya sa parehong press conference. Inireklamo niya rin sa NBI ang mga nagpapakalat ng kanilang Iyon phone na. conversation. Ayun na, huli sa bitag na naman itong mga kababayan natin. Sabi ko sa inyo Hindi ko nga, alam mo, pumasok nga sa utak ko Ano kaya ito? Bitag kaya ito talaga? Sinadya kaya talagang ilabas to ng sino man? Hindi ko sinasabing sila. Para kung sino yung mag-share at mag-upload na vlogger, makulong for wiretapping. Kung sino man na nagpapakalat dito. Kasi ang weird Doon sa audio recording na yun, wala namang ibang pwede mag-upload nun kung hindi siya. Kasi siya yun nandun. Di ba? Sila'y nag-uusap Nasa telepono yung isa nandito, nakikipag-usap, tas binibidyo. So, sino ba ang merong kakayanan na mag-upload doon at sino may kopya ng video na yun? Di ba yung original na tao na sangkot doon, paano napunta sa kamay ng kalaban yun? O sinasabi nilang tinuturing nilang kalaban? Isipin nyo mabuti yun Kaya nga kung nung alam mo nung napakinggan ko yan, sa loob-loob ko, sandali. Kung kayo din pala yung involved doon, bati na kayo ngayon, paano lumabas yung video? Isipin nyo mabuti yun kung tayo ay merong malawak na pag-iisip, mauunawaan na ninyo So kayo lang ang nun. Kayo lang mismo ang may alam ng video na yon. At sa inyo galing yung record, sa inyo galing mismo yung video. Paano lumabas yun? Sino naglabas nun? Yun ang tanong ngayon. Dahil ba dito sa may ididemanda daw kayo? Sino na naman ito? Oy, patay tayo dyan. Buti na lang matalino tayo. Ang Banateros, di nadadali sa ganyan. Matalino. Nadali na one time siya Kaya ngayon matalino na. Bagaman di niya pinangalanan. Medyo affected na rin yung aking family. So, mas minabuti. Hindi, tanong ko Sir Mel Sabio. Tanong ko lang.
Di ba po kayo yung ano, kasi kausap niya si ano doon si director eh. Tapos binibidyo yung tawag ni director. Sino yung kasama ninyo nagbibidyo? Kayo po ba yon o may kasama kayo nagbibidyo at siya ang naglabas nun o kayo ang naglabas nun? Kasi ano yun don't tell me, ito na naman yung pangkaraniwang dahilan ng mga may lumalabas na mga iskandal. Nahack yung phone ko kaya lumabas yung iskandal namin ni ganire. Di ba, daming ganun lumalabas na iskandal. Ibang iskandal hindi katulad dito. Yung may mga lumalabas na iskandal, ewan ko kung pangarap nilang sumikat at yung mga artista na naglalabasan yung kanilang mga, alam mo na. Di ba? Bigla lumalabas yung iskandal, tapos after nun sikat, may project na. Ang daming mga artistang ganun yung mga hindi pinapansin, tapos bigla nagkakaroon na ng biglang iskandal. Tapos malalaman mo, bold star pala, dun sa isang kumpanya, yung pala, nagpapataas ng presyo. Oo, maraming ganyan. Di nyo alam. Kaya kwento ko sa inyo sa ibang araw. Pumapasok lang si iskandal kasi nagpapataas ng presyo. Ginagamit ng ibang mga politiko, tapos pumapasok sa isang online platform na mga hubot-hubad kasi nagpapataas ng presyo. Kasi yung iba dyan nag-PPR, yung iba dyan nag-DDS. Kung hindi nyo man alam nyo na yun. Di ba? Nagpapataas sila ng presyo kasi nabababaan sila. Ganon Tapos ang pangkaraniwan nila dahilan, iiyak pa yan iiyak pa yan. May lumabas ako yung skandal, inilabas niya, nahack kasi yung telepono ko. Madaming ganyan. Ngayon, malupit, may AI na. Pwede mo nang palitan yung muka. Hindi ko mag-file na ng kaso. Nilagay ko muna doon yung unknown. Pero doon sa aking salaysay kung sino yung unang nakita ko nag-post at kung saan po naka-publish yung audio, video. Medyo maingay yung pangalan ni Director Melvin Matibag. Siguro ginagamit na hindi talaga ito ng para sirain din siya. Alegasyon ni Matibag, sadya at coordinated ang paglabas ng recording. Pansinin nyo, grupo yan, post sila, sabay-sabay, isa yung kamada nila. Nang tanungin kung anong posibleng motibo, Alam naman natin siguro, you and I can second guess yun yung dahilan. When I started na balita that I will be testifying dun sa impeachment, nagsimula na yan kung ano-ano. Naks! Paninira ba, sir? Yun ba ang dating, paninira? O talagang sira na talaga kayo pagdating sa sa karakter na ganyan? Kasi hindi lamang po yan na lumabas. May iba pa lumabas na video, public video naman, na nakikipag-away na naman siya dun sa isa. Tapos lumabas nga mismo yung sinabihan siya ni Manny Pacquiao dun sa alam ko Zoom yun kasi during pandemic yun Pinagsabihan siya ni Manny Pacquiao na bastos daw. Sabihin, ano lang ang ibig sabihin natin nito, mga kababayan? Ito po'y pattern na. Pattern na sa ugali ni Matibag, yung naha-high blood. Natawa nga ako doon doon siya. Hindi ko na lang ipapakita. Baka alam mo naman to si Matibag malupit to Yeah? Tapang-tapangan to kasi nasa kapangyarihan Pero pag ito nawala na sa kapangyarihan, tingnan ninyo kasi noon pa siya, 'di ba sabi niya, ano ba 'yun? Yung dito ka pa talaga sa teritoryo ko, mga ganun-ganun, parang ganun syempre mali, iba-iba na yung words Okay. Dito ka pa talaga pupunta sa ano ko? Halika, wag niyo akong pigilan, pero patras andar niya. Natawa ako dun Huwag niyo akong pigilan, pero patras siya. Di ba? Tapos, ang dami namang, ewan ko kung escort ba yun, police ba yun. Ang dami nakapaligid na security. Itong Matibag, nakakatawa ka talaga. Yung tapang mo, ang ano lang talaga no? Kasi nasa authority ka Hindi, alam mo, eto hindi ko sinasabing tayo ay matapang. Hindi natin sinasabi yun. Nasa matter of fact, hindi kailangan ng tapang pag ikaw ay nasa authority.
Ang kailangan mo, righteousness o katinuan. Ibig sabihin, dapat ikaw ay maayos. Diba? Ikaw ay dapat malawak ang isip, profesional. Hindi ka dapat nagagalit basta-basta. Yun ang kailangan, hindi yung tapang. Kasi yung tapang, madali magkaroon ng tapang, di kukuha na lang tayo sa kanto ng mga siga dyan, yung mga nakaubad, kung mga ganyan-ganyan ng tiyan, tapos nagyoyosi, di ba? Yun na lang. Hindi yan ang kailangan natin. Ang kailangan natin, malawak ang kaunawaan, malawak ang pasensya. Yan ang tunay na katangian ng isang tunay na leader. Yung matawak ka, hindi ka basta-basta napipikon, hindi ka basta-basta nagagalit. Again, hindi ho natin sinasabi dito na wag siyang mas matapangan tayo. Hindi ganoon, hindi 'yun ang usapan. Dapat bilang NBI director, ikaw ay profesional. So kung yung mga lumalabas mong video ay ganyan, medyo nakakaano tuloy na bakit tayo may ganyan direktor? Kailangan na ba natin manawagan na mag-resign na ito si Matibag? Magkusa na? O kakapit tuko ito sa NBI? Kasi alam mo sa ibang bansa, magkaroon ng ganitong iskandalo, magre-resign. Agad-agad. Yun ang totoo. Di ba? Pero sa atin, may ganito, magdidemanda pa, gagalit pa, saan galing yung video na yan? Di ba? Instead na ituwid, di ba? Mag-resign. Dahil tila merong problema dun sa kanyang kaugalian. Hindi. Siyempre, yung appointing officer, wala namang pakialam yan eh. Di ba? Wala namang pakialam yan. So, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, nandito sa pwesto ko, kahit sino ilagay ko dyan. Kasi ugali na yan eh. This is not the first time. Remember si Torre nandyan din eh. Nagkataon lang si Torre, nabangga niya yung DILG secretary. Isa pa rin ano yun, mayabang din yun. Di ba? Nagkiskisan sila ng kayabangan. Mas may hawak yung DOJ secretary. Hindi alam ni Torre na politiko yan eh. Di ba? May political yan eh. Usapan niya mga yan. So hindi ka pwedeng bumangga. Sinubukan ni Torring banggain. Yari siya. Di ba? Eto, si Matibag. Parang ito lang ang namumuno. Dapat sana nga, leader nito kasi under ng DOJ ito eh. Pero ang DOJ naman medyo, actually mas professional yung DOJ secretary ha. Hindi walang biro. Na-observe mo yung yung kanyang aura. Although pumalpak sila, wala naman silang choice. Inutusan sila ng Malacanang para magkaroon ng magandang optics. Pero sa totoo lang, mas professional yun ha. Pag nagsalita, professional. Ito na ata yung Torre II ng administrasyon natin ngayon eh. Di ba? Naku po, lupit talaga nito. Nangyari ito, 2020, I was serving under the administration of former President Duterte. So, your guess will be as good as my guess kung bakit lumalabas to. Just to let you know, wala naman akong bagong sinabi dun sa Committee on Justice. Kung ano yung dinatnan ko rito, kung ano yung affidavit of investigation, yun lang naman sinabi ko eh. Para po dun sa mga nabubulagan na akala ako ang nag-file ng kaso sa DOJ. Hindi pa po ako direktor noon. Panahon po ni Director Santiago nung pinail yung kaso. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ay nako, anyway, yun na nga po yun. Eto. Pag-usapan naman natin yung kay Jason sa malupit ko kasi ito nangyari din eh. Nakakairita. Totoo lang nung napanood ko to, ang lupit nito mga kababayan. Panoorin niyo to ha. Samantala nang nakakalaya ang dating broadcaster na si Jay Sonza, pinayagan siyang makapagpiyansa matapos arestuhin dahil sa pagpapakalat umano ng fake news ukol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Pasay, may Express report si Dave Abuel. Dave, kamusta ba dyan? Kailan ba inaasahang makalaya nga itong si Jay Sonza?
Nikki, humarap nga dito sa Pasay City Hall of Justice ang dating broadcaster na si Jay Sonsa para sa arraignment ng kaso niyang unlawful publication in relation to Cybercrime Prevention Act. Pasado alas 8 kanina nang magkasunod na dumating sina Sonza at ang kanyang abogado na si Attorney Mark Tolentino sa Pasay RTC Branch 118. Yan ay matapos siyang mag-long weekend sa detention facility ng National Bureau of Investigation. Inaresto si Sonza noong Webes, April 30 sa kasong unlawful publication dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. At dahil holiday noong Biyernes, sarado ang korte kaya sa kulungan siya nagpalipas ng weekend. Nauna ng kwinestyon ni Attorney Tolentino ang arrest warrant laban sa kanyang kliyente dahil not bailable ang nakasaad dito. Itinuwid naman ng korte ang naunang warrant at pinayagang magpiyansa ng 10,000 piso si Sonsa. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Tolentino. In fairness ng RTC judge natin, humingi siya ng paumanhin. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa convicted si Jay Sonsa, nakulong siya for 4 or 5 days. Until now, nasa kulungan pa. Tama ba ako ng dinig? Humingi ng pasensya? So nag-sorry yung court? Dahil mali. Ako hindi ko sinisisi yung korte dito pero parang malabo yung kwento na yun Malabo yung kwento na yun Judge ka, alam mo, para maging judge, napakahirap po. Antindi ng requirement para maging isang judge. Antinding pinagdaanan yan sa mga kaso. Hindi ilang yan, hindi ko sinasabing ang pag-abogado ka, ordinary ka. Hindi yun na sinasabi ko Pero pag ikaw ay naging judge, abay talagang malupit ka. Diba? Matindi ka talaga. Alam mo talaga yung batas. Tapos magkakamali ka sa isang kaso na bailable ba o non-bailable? I mean, don't tell me nagkamali si Attorney Tolentino dito ng pagsabi na humingi ng paumanhin. Kasi whether you like it or not, it was written doon na non-bailable. Tapos ngayon, meron pang bagong balita ngayon na lumabas na bailable. Nakalabas na si Jason. So, ibig sabihin, nakapag-bail na. So, tama yung sinabi nito na nagkamali dun sa una. Ayan whether nag-sorry o hindi, nagkamali ang court. Yun ang punto dito RTC judge natin, humingi siya ng paumanhin. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa convicted si Jay Sonsa, nakulong siya for 4 or 5 days. Until now, nasa kulungan pa because of sa pagkakamali. Ayan, Samantala, hindi natuloy ang arraignment ni Sonza matapos maghain ng kanyang kampo ng motion to dismiss sa issue ng jurisdiction. Kinestyon nila kung bakit sa Pasay isinampa ang kaso, gayong nasa Maynila si Pangulong Bongbong Marcos na alleged offended party. Hihintayin pa ang tugon ng Department of Justice sa motion. Tanong, Banat Bay, meron bang pananagutan ang korte? According to the lawyer I spoke with, pwede, may pananagutan kung magsasampa itong abogado ni Jason sa Supreme Court kung nagkamali. Magkakaroon ng, hindi naman kaso, hindi naman criminal case, parang disciplinary action yung Supreme Court doon sa judge. Kasi this is really a mistake. Whether humingi ng sorry o hindi humingi ng sorry, it was a mistake. Kasi yung una lumabas, non-bailable. Sa matter of fact, sinabi pa yan ni Matibag na non-bailable daw. At pinapatupad lang daw nila yung batas. But at the same time, ngayong araw na ito, meron nakapapakitang video na nag-bail na po nakalabas na po si Sir Jay Sonsa. So ibig sabihin, it was really a mistake. Whether humingi na sorry o hindi, ibang usapan na yun. Ngayon, if there is a mistake from the judge,
Maari po ba itong makorek? Opo, maaari. Kung itong kampo ni Sir J ay tumakbo sa Supreme Court at isumbong, magkakaroon daw ng disciplinary action, pwede. Ang tanong, gagawin kaya ni Atty. Tolentino? Yun ang tanong. O hahayaan na lang din yan dahil kailangang, alam mo na, may kaso yung tao. Hindi natin alam. Or uunahin muna na malipat yung kaso bago siya magreklamo sa Supreme Court. Ano na yan, legal strategy na yan ng kampo ni Sir J. Hindi natin alam. Tingnan natin mga susunod na araw. Pero kasi sa akin, para sa akin, this is my take on this. Sinadya sa tingin ko. Hindi ko alam kung sinadya ng court o sinadya ni director, whoever, na may gustong ipakulong si Jay Sonsa. Kung sino man yun, hindi ko kilala. Kung korte ba yun, NBI ba yun, sino kaya ang may sadyang gustong makulong si Jay Sonsa para magbigay takot doon sa mga nagkikriticize sa Pangulo. Remember, usapin ng Pangulo ito eh. Kasi nga, di ba, kung maalala nyo nung Vox Populi, tinanong ko nga yan eh. Would you consider that libel kung hindi mo alam na mali yung papel? Okay? Kasi dalawa yan. Una, yung libel case. Pangalawa, yung maling paratang. Pangalawa, yung publication noon. Kasi bawal naman i-public ang medical certificate ng isang tao. So doon sa libel case, makikita natin na maaari ang paging lusot, walang malis. Bakit? Hindi sinasadya. Ibig sabihin, akala totoo pero yung pala ay hindi totoo. Doon, pwedeng masabing walang malis, especially pag yan ay public official. Kasi ang public official, may room talaga yan for criticism. So, maaring doon. Di ba? Kaya nga, ito, alam mo, magandang bantayan ito dahil ito'y tila pananakot sa mga nagkikriticize. Para bagang sinasabi, wag nyo na kaming i-criticize or else, maaari ding magkamali sa inyo. At makulong kayo ng ilang araw, tsaka kayo makakapag-bail. Isipin nyo ito whether you are on the right track. Pag nagkamali sila, tandaan nyo, meron, alam mo yung presumed regularity na tinatawag na pag ang gumawa ay gobyerno, merong pinipresume na yan na tama yan. So ang magsasabi lang na mali yan ay yung court. Ang problema, may araw, may oras yung court. Diba? Ibig sabihin, during the weekend, supposedly merong merong bailing sa during the weekend. Hindi ko rin alam kung ano nangyari dito kasi dapat meron eh. Kasi merong ganyan eh, ina-assign talaga eh. Naikwento sa akin ito ni Atty. Topacio. Kasi yung asawa pala ni Atty. Topacio, judge, huwes, ibig sabihin, alam. Meron daw during weekends, nagro-rotation sila mga judge na itinatalaga parang bailing para maiwasan na yung mga ganitong issue. Yung hindi ka makapag-bail during weekends. Hindi ko nga alam bakit hindi nakapag-bail itong si Sir J. Tatanungin natin niya pag nakausap natin. Pero gayunpaman, ito ba'y pananakot para ho sa mga bumabatikos sa gobyerno? Na wag na kayong bumatikos kung ayaw nyong maaberya. Kung ayaw nyong makasuhan. Kung ayaw nyo magkamali sa inyo at maikulong kayo during the weekends. Yan ang ngayon. Yan ang mukhang pinapahiwatig. Kaya minsan nakakaano na rin nakakasawa na talaga kasi sabi nga, meron ako napanood Sabi nung isang nakalimutan ko na kung sino yung babae na nagsabi nung kasama ni Malu Tequia yun sa isang programa, sabi na kontrolado na nila lahat. They weaponize every part of the government. It's like
Ako, ito naman, para sa akin, it's like a silent martial law. Kasi noon, lantaran ang martial law. Ngayon, parang silent martial law for me because tama yung sinabi nung in-interview ni Ma'am Malutikia na they weaponize every part of the government. It doesn't matter whether it is executive, legislative, or judiciary. They weaponize everyone. Na kung sino ang babatikos, gawa ng eksena, gawa ng demanda. Di ba? Naalala ninyo, recently lang yung kay Defensor. Oh, nayari si Defensor nun. Recently lang din, itong nagturo kay Martin Romualdez na si Escudero. Nayari din si Escudero, dadamay din siya. Mantakin mo ikaw yung nagturo. Na ito talaga ang prominente, ito yung mismong hindi mapangalanan na pangalan. Itong si Zaldico at si Romualdez, sila. Sabay biglang ikaw na? Anong nangyari? Di ba? Kaya dito mo makikita talaga na iba ang ngayon ng gobyerno. Na yan, magpapiyansa na ng 10,000 piso sina Sonza para sa pansamantalang niyang kalayaan. Nikki, bukod doon sa unlawful publication, may isa pang kasong cyber libel na kinakaharap si Sonza. Sa ngayon ay wala pa raw warrant para dyan at handa rin naman daw silang magbayad ng piyansa kung sakali. Balik sa'yo. Yan ang express report ni Dave Abuel. Kaya tama din yung sinabi ni nung ni attorney yung aming in-interview itong Sabado. 'Di ba? Abayon ba yun? Tama. Oh, yun. Basta siya. Sabi niya, tama talaga na i-decriminalize itong libel. Formally i-decriminalize ito to amending the Republic Act. Bakit? Kasi sobrang nawe-weaponize na ito. Katulad ito, tatambakan siya na ng demanda. Di ba? Although, supposedly, sabi ng Supreme Court ito nag-issue yung Supreme Court na dapat merong probability of conviction para magkaroon ng probable cause. Ngayon, hindi. Hindi na nasusunod yun. Probability of conviction ba yan? Di ba? So, mukhang nagkakaproblema na tayo din dun sa issue na... Hindi, kasi before, magaan lang Magaan lang yung masasabi nating basihan. Dati, probable cause lang. Ibig sabihin nun, mukhang merong punto yung demanda mo. Okay, may probable cause yan. Akit na natin sa korte. Ganun lang Ngayon, ang sabi ng Supreme Court, dapat may probability of conviction na. So, dapat, bago iakyat, sabihin ng fiscal, kailangan merong probability. Ibig sabihin, posibleng makonvict. Yung demanda na yon, kasi nga para mabawasan ng trabaho ang huwes, kailangan, posible ito makonvict Hindi lang yung may punto siya. Hindi lang ganon. Dapat, tama may posible ito makonvict. Akyat natin sa korte. Pero ganun pa din Bakit? Kasi nga, may criminal liability, ibig sabihin, kailangan mo talaga mag-bail, magbayad, para hindi ka makulong. So, ginagamit ngayon ito ng mga government official o mga politiko na binabatikos. Magkakaso na magkakaso para mapagastos yung tao. Alam mo naman, pobre lang ang mga social media personality, hindi naman ganun kayayaman, di ba? Tanga ka dahil di ka marunong mag-research, bayaran ka dahil patay gutom ka, o dahil hindi mo na ipagpatuloy yung illegal mong gawain dahil sa mga Duterte. Di ba? Yun ang totoo dun Kaya mga kababayan, yan natin yan Dahil napakarami ngayon ganyan, yung kulang sa walang trabahong matino. Kaya nagpapabayad na lang para siraan si BP. Alam mo, napanood ko nga yung sinasabi ni Sir Jack Alam mo yung sabi ni Sir Jack na inalok daw siya ng 150,000 para siraan lang si BP Sara Duterte. Ang tumawag daw sa kanya sikat na vlogger. Tangin. Buti hindi ka pumayag.
Sa akin, kalahating milyon kada buwan. Tapos sa'yo, 150, masikat ka sa akin. Hindi, malamang kinatkong nung kumukuha sa'yo, kinakatkong. 500 talaga bigay. Tapos sa'yo binigay 150 lang ang gustong ibigay sa'yo. Malamang kinakatkong ganun. Kung sino man yung vlogger na nire-recruit ka, puta. Ay, sorry. Baka may toyo yan. Kinakatkong ka siguro. Hindi, may toyo sa utak, di ba?